turn to Him. Bumalik tayo sa Kanya. Wala pong ginawa ang ating Panginoon kung hindi lagi tayong i-invite na magbalik loob sa Kanya. Sa Kanya lamang po tayo tunay na dapat na manampalataya. Yan pong ating pag-aaralan ngayon sa ating pong daily devotion dito po sa ating Mouse TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel at Mouse TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong araw ng Lunes? Today ay isang maulang araw dito sa aming lugar. Kumusta po sa lugar ninyo? Kumusta naman po ang inyong tulog kagabi at kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Nakakangiti pa po ba? O nakasimangot na dahil sa dami ng alalahanin? Kaya naman po, simulan natin ang ating araw. Nakasama natin ang Panginoon. Sabayan ninyo kami dito po sa ating Mouse TV, sa ating pong Daily Devotion Live. So, buksan na po ninyo ang inyong Bible sa 2 Chronicles 7 verse 14. Ayan, napakaganda po ng mensahe ng Diyos para sa atin. Simulan na po natin. So, basahin po natin sa New International Version. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sabi naman po sa pangalawang Kronika 7 verse 14 sa page 418 ng Lumang Tipan kung ganito po ang inyong Bible. Ano po ang sinasaad dito? Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasalanan, kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay tunay na nagpapasalamat sa araw-araw ng aming buhay. Lalo na ngayon, Panginoon, na kami binigyan mo ng pagkakataong muling makapagpuri sa iyo at makapagpasalamat sa pamamagitan ng devotion na ito. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito upang malinaw naming maunawaan ang mensaheng nais mong iparating sa amin. At nang sa gayon, ito ay tumimo sa aming puso, maisabuhay namin at maibahagi din namin sa iba. Maraming salamat, Lord. Continue to give us wisdom, the knowledge, and understanding. And apart from you, Lord, we can do nothing. That's why we trust you, Lord, to help us, to regain our strength, Lord, through this devotion. Thank you, Father God. We love you, we honor you, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Good morning, this is your Ate Mabs. So muli po basahin natin ang ating verse sa pagninilayan ngayong umaga na kinuha po natin sa 2 Chronicles 7 verse 14 na ang sabi po sa New International Version, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sabi naman po sa pangalawang Kronika, 7 verse 14, magandang balita, Biblia. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Hallelujah! Napakaganda po ng mensahe ngayon ng Panginoon. Ano? Talagang ina-assure niya tayo, ganito niya tayo kamahal. Handang-handa siya na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pakinggan tayo mula sa langit sa ating mga dasal. No? At napakabuti ng Diyos. Kaya lang meron sinabi siya doon na dapat magpakumbaba, manalangin at talikuran na ang kasamaan. So, hindi po basta
sinabi ng Diyos na tutuparin niya or pakikinggan niya tayo at tayo ay tutulungan sa ating mga kailangan sa buhay. Pero napakahalaga po, no, na ang mga tinawag ng Diyos ay matuto rin na magpakumbaba, manalangin, at talikuran na ang mga kasamaan. Good morning, Ate Rosa. Magandang umaga po sa inyo. So, ang title po ng ating devotion this morning is Turn to Him. Around 957 BC, after King Solomon spent years planning, building, and finally dedicating the temple that his father King David had longed for, God made himself known by sending fire down from the heaven and filling the temple with his presence. So ito po sa matagal na panahon, during that time, sa panahon ni King Solomon, yung temple na gustong itayo ni King David ay si King Solomon na po ang nakapagpatayo nito. At ito na po ang naging panambahan nila doon. Kung kaya kasama nila ang Panginoon dahil bilang patunay ay nag-send ng apoy ang Diyos para po patunayan na aprobado yung temple na yon para sa Panginoon. Then the Lord appeared to Solomon at night, explaining how he'd heard his prayer and chosen his temple, reminding Solomon how the Israelites should respond when they encounter hard things. Kaya nasabi po ng Panginoon ang mga mensaheng ito sa 2 Chronicles 7:14 na sinasabing, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Kasi gustong paalalahanan ng Diyos ang mga Israelites na kahit dumaan sila sa pagsubok at doon sila mananambahan sa templo na yun, ay huwag silang matatako, huwag silang mag-alala. Sapagat ang mga taong tinawag ng Diyos ay magtataglay ng kanyang karangalan at kung sila'y magpapakumbaba, mananalangin at hanapin ang Panginoon ay at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan sila ng Diyos. So yun yung sinasabi ng Panginoon kay Solomon para ipahatid sa mga taga-Israelita. Though this specific message was given to a specific people at a specific time in history, humbling ourselves, seeking God, and turning from our sins are timeless actions that we should continue to live out. Sa totoo lang po, ang mensaheng ito ng Panginoon ay tunay naman pong dapat lang na ating isinasabuhay sa pang-araw-araw ng buhay natin. Kumbaga, ito ay maging habit na and lifestyle natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi na po ito yung ginagawa mo lang nung ikaw ay bago pa lang na naglilingkod, bago pa lang nakakilala sa Diyos, tapos hindi mo na ipinagpapatuloy. Kasi ito yung ibinibili ng Diyos sa atin. Yung pagpapakumbaba, humbling ourselves, talagang ito po'y dapat lagi nating maaalala na kapag tayo ay lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, kasama na dun yung pagpapakumbaba. Yung walang pride, walang yabang, walang pagmamalaki. Diba? Kasi wala naman tayong dapat patunayan sa mundong ito, kundi ang Panginoon lang, ang tunay na dapat na maparangalan, hindi tayo. Diba? Hindi glory to me, dapat glory to God. Kasi siya po talaga yan. Anumang katalinuhang meron tayo, anumang galing na meron tayo, talento na meron tayo, lahat yan galing sa Panginoon. Kaya nga wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito. Sabi nga, tayo ay nilikha ng Diyos. Kung kaya't ang Diyos lang ang dapat lang talagang parangalan sa lahat ng pagkakataon. Kasi ito pong kabaligtaran ng humility, pride. Diba? Pagpapakumbaba, kayabangan. Yun lang yan eh. So, dalawa lang yan na pwedeng mangyari sa atin. Nasaan tayo doon? Nandun ba tayo sa pagpapakumbaba o nandun tayo sa pagmamataas? Diba sabi nga po, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Alam ng Diyos yan kung tayo ay nagiging mayabang na
sa ating mga ginagawa, na tayo na ang bida, na tayo na ang gusto nating maparangalan, hindi na ang Panginoon. Dapat po sa lahat ng pagkakataon, it should be the Lord who will be glorified, di ba? Siya yung mapaparangalan, hindi tayo. And again, and number 2, yung seeking God. Yan yung isang bagay na dapat habit na rin natin, yung we seek God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Sa lahat ng pagkakataon, araw-araw ng buhay natin, we need to seek God. Kailangan natin ng Panginoon, hindi po ba? Sino ba ang hindi nangangailangan sa Panginoon? That's why when we wake up in the morning, unang gawin natin, we seek God. Hanapin natin ang Panginoon. Kasi masusumpungan natin siya. Saan natin siya hanapin? Sa pananalangin. Kaya nga po huwag tayong titigil na manalangin, lalo na sa panimula ng araw natin. Kaya nga po, isa sa pag-seek kay God ay itong ating pagde-devotion every morning. Di po ba? Huwag po natin palalampasin yung araw, lalo't sa panimula nito, na hindi natin sinisik si God. Hindi po isisik lang si Lord kapag may pangangailangan, pag masaya lang tayo, or pag malungkot tayo, pero pag masaya tayo, nakakalimutan natin isik si God. Yung bang parang pag hindi natin siya kailangan, hindi nagdadasal. Diba? Hindi siya tumatawag sa Panginoon. Hindi nagbabasa ng Bible. So, dapat po sa lahat ng pagkakataon, we need to seek God. Hanapin natin siya, tawagin natin siya, kailanganin natin siya dahil kailangan naman talaga natin ng Panginoon. And then, we need to turn from our sins. Diba? Talikuran na yung kasalanan. Although araw-araw talaga namang nagkakasala tayo dahil sa ating kahinaan, dahil sa nasa flesh pa tayo, pero hindi yan laging gagamitin nating dahilan na, kasi tao lang ako, Ate Loves, kasi nasa flesh pa ako kaya nagkakasala ako. Pero pwede nating iwasan yan. Pwede nating talikuran yan ng tuluyan para hindi tayo magkasala. Kasi unang-una, kapag tayo anak na ng Diyos, nasa atin ang banal na Espiritu na siyang lagi nagpo-convict at nagpapaalala sa atin na kung mali ang ating nagawa, ay huwag na natin itong ulitin. Kung naihingi na natin ito ng tawad sa Diyos. Kasi parang, kung ang isang kasalanan, nagawa mo na nagawa natin from the past, at nahingi na natin ito ng tawad sa Diyos, nag-repent na tayo dito, at tunay na pinatawad na tayo ng Panginoon. At nung tayo sumusunod sa Panginoon, nagkakasala pa rin tayo, ay dapat po natin itong pagnilayan. Bakit nga ba ako nagkakasala pa? Lalo na kung yung pagkakasala na yun, ay yung mga dati mo pang ginagawa at binalikan mo. Pero yung mga maliliit na kasalanan, pagsisinungaling, pagmamalaki, pagiging mayabang, ayun yung mga bagay na pwede natin kontrolin. Diba? Kasi sabi nga, ang kaya natin kontrolin ay ating sarili lamang. At magpakontrol tayo sa Holy Spirit. Diba kung sa tingin natin, parang paulit-ulit na itong ginagawa kong mali. Maliliit na kamalian. Bakit kaya? Diba? Ipanalangin po natin yun sa Diyos. Idulog natin sa Diyos at isuko natin sa Panginoon. Lord, parang paulit-ulit na naman ako nagkakasala sa maliliit na paraan sa mga bagay na ayokong gawin. Tulungan mo po ako. Palakasin mo po ako. At tulungan mo ako maiwasan ko lahat ng ito. At huwag ko na itong gawin. Diba? Kasi kung lagi tayong naka-focus sa Panginoon at sa Panginoon lamang tayo nagtitiwala, ay maiiwasan na natin gawin ang mga bagay na yan. Kung doon nagagawa pa rin natin, pero lagi lang natin idulog sa Diyos. Ihingi natin ang tawad. At kung pilitin natin na wag na natin itong gawin muli para po tuluyan na natin itong matalikuran. Sabi nga, it's a timeless actions that we should continue to live out. Timeless actions yun. Yung dapat palagi-lagi natin ginagawa. Yung humbling ourselves, seeking God, turning back from our sins. Dapat yan ay habit na and lifestyle na natin bilang mga Kristiyano. True humility, honest prayer, and genuine repentance are the keys to intimacy with God. Alam niyo ba, para lalong lumalim ang ating pong personal na relasyon sa Diyos at lalo pa nating makilala ang Panginoon at lalo pa tayong makasunod sa kanyang kalooban, kailangan natin yung totoong pagpapakumbaba.
at yung tapat na pananalangin, yung honest prayer, and genuine repentance. Yung totoo, walang katulad na paghingi ng tawad, pagsisisi sa ating mga kasalanan, na kapag ka kasi merong genuine repentance, hindi mo na babalikan yung dati mong mga nagawang kasalanan. At hindi mo na kakayaning balikan ito. Kasi nasa Panginoon ka na eh. Diba? At kilala mo na ang Diyos mo. Kasi pag kilala natin ang Diyos, na alam natin kung gaano niya tayo kamahal, at kung gaano rin natin siya kamahal, at andun yung kanyang grace, love, mercy, at kung gaano siya makapangyarihan sa ating buhay, talaga pong hindi na rin natin kayang bumalik sa ating mga kasalanan. Diba? Sa totoo lang po. Kaya, maiiwasan natin yung mga kasalanan ito dahil araw-araw nananalangin tayo. Araw-araw nagbabasa tayo ng Bible. Wala na tayong iniisip at bukang bibig kundi ang Panginoon. So, hindi mo na talaga maiisip yung paggawa ng kasalanan eh. Parang gagawin mo pa lang, nandiyan yung Holy Spirit to remind you na, oops, mali yan. Oo nga, Lord, parang hindi ito tama. Ayoko itong gawin. Sorry po. Nagsusorry na agad tayo, di ba? Kasi alam mong mali, tapos gusto mo pang attempt na gawin. Kasi sa totoo lang yung temptation, nandiyan lagi yan. Ang kaaway, lagi ka ititempt na gumawa ka ng mali. Bubuluhin ka niyan. Pero kapag iwinaksi mo yon at umatras ka, hindi ko gagawin yan. Hindi kasalanan yun. Nagiging kasalanan lang yun kapag yung temptation, ginawa mo. Diba? Temptation is not a sin. Kasi yun parang inaanyayahan ka pa lang na gumawa ng mali. Pero kapag hindi mo ginawa yon, hindi pa yung kasalanan. Diba? So, meron tayong choice palagi. Kaya nga laging manalangin para magabayan tayo ng Banal na Espiritu. At nangyayari yan kapag minsan sa mga desisyon natin, so kaya't bago tayo magdesisyon, pray muna tayo. Kapag merong parang binulong sa atin, pag-pray natin, Lord, tama ba ito? Sa'yo ba ito galing, Lord? Tulungan mo nga po ako kasi baka magkamali ako. Ayoko magkamali, Lord. Gusto ko ay lahat ng gagawin ko na ayon lamang sa kalooban mo. Tulungan mo po ako. Tulungan mo ako na tama ang maging desisyon ko para dito. Kung ano man yung gusto mong gawin. Di po ba? And sabi nga, and we can't fake it. Hindi natin pwedeng i-fake yung totoong humility, yung honest prayer, yung genuine repentance, kahit na sabihin mong nagkukunwari ka lang, hindi mo po kayang i-fake yan. And we can't just go through the motions. Para bang sasabay lang ako sa agos ng mundo na to. Kasi ito yung mundong ginagalawan ko. So, parang hinahayaan natin na ang mundo ang magdikta sa buhay mo. And we can't merely pretend to look humble and repentant. Diba? Kasi minsan nagpe-pretend lang tayo na ako'y humble, mapagpakumbaba, pero pag hindi mo nakaharap yung mga ka-churchmate mo, sobra palang yabang ng puso mo at ng isip mo. Sa ibang tao, iba ang iyong pagpapakita ng iyong ugali, pero pag sa harap ng mga ka-churchmates mo, ay hindi ka ganon. Pero minsan, meron din mga tao na kahit ka-churchmate mo na, lumalabas yung totoong ugali, diba? Lalo na yung pagiging mapagmataas. Ingatan po natin yan, kasi hindi po sa Panginoon yan eh. We need to humble down always and submit to the authorities. Kasi hindi po, hindi natin masasabi na tayo nasa Panginoon kung wala tayong pagpapakumbaba. Kasi ang unang model ng pagpapakumbaba ay ang Panginoon. And we need to be Christ-like. Hindi po madali kasi ako, alam ko hindi madali na ibaba ang pride. Ako po ay sobrang mayabang na tao. At kung kayo matagal nang nanonood dito sa ating Mobs TV, kilala niyo ko. Lagi kong sinasabi yan. Gawa ng kayabangan ko, ang dami ko naging kapahamakan. At doon ako tinuruan ng Diyos. Kasi kung hindi ako matututong magpakumbaba, hindi ko makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Kasi kapag may pride ka, lagi kang self-centered. Nakatingin ka sa sarili mo. Na ikaw yung magaling, ako yung pakinggan nyo, ako to, dapat nakikinig kayo sa akin. Diba? Laging me, myself, and I.
Kapag ka punong-puno tayo ng pride, yung sarili mo lang ang bida. Hindi mo nakikita ang ibang tao. Kasi feeling mo, mas magaling ka kaysa sa kanila at ikaw lang ang may alam sa lahat. Yun yung yabang. Ganun na ganun po ako noon. Hindi ko man sinasabing perfect na ako na ganun na ako, na hindi na ako mayabang, pero may mga pagkakataon pa rin na lumalabas yun. Pero talagang yun na idinudulog ko sa Diyos. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Glory to God. Na ako'y unti-unti niyang binabago patungkol sa bagay na to. Kasi hindi po talaga tama yun. Hindi makikita ang galing ng Panginoon at hindi siya mag-glorify kapag lagi tayong nakatingin sa ating sarili. Di po ba? Makakalimutan natin ang Panginoon at mawawala si Lord sa eksena. To the point na makikita mo na, hala, ako na pala bida dito. At hindi na natin napaparangalan ng Diyos. Kasi kailangan natin maparangalan ng Panginoon. Sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Diba? Kasi pag yung sarili natin, kung lagi natin tinitingnan, nakakalungkot po yun. Kasi akala mo lahat ng bagay kaya mo. So pag ganun ka nakatingin, wala na si Lord. Eh sa totoo lang, apart from the Lord, we can do nothing. We are nothing. Diba? Sabi nga ni Solomon, diba? Vanity, vanity. Lahat ng ito'y walang, ni King Solomon, walang kabuluhan. Diba? Yung yaman niya, yung galing niya, yung talino niya, diskarte niya, lahat yun ay nawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Kasi yun din yung naramdaman ko nung panahong binawi ng Diyos ang lahat sa akin. Yung parang pinahintulutan ng Diyos na mawala ang lahat ng material na bagay na meron ako. Meron kami. Bahay, sasakyan, possessions. Pinahintulot ng Diyos yun para ma-realize mo, ako ang tunay na magbibless sa'yo. Ako ang Diyos mo na tunay na nagbigay ng galing mo. Diba? Alam niyo, napakagandang paalala muli nito sa atin. Dahil kailangan natin to. Dahil araw-araw ng buhay natin, baka nakakalimot tayo na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay dahil sa Panginoon. Binless ka ng Diyos, na-bless ka ng material na bagay na matagal mo nang hinihingi. Hindi yan dahil sa iyong pagsusumikap. Kaya naman ako nagkaroon ng bahay kasi nagsumikap ako. Nag-ipon ako. Yes, part yun. Bless ka ng Diyos na magkaroon ka ng pera para ipunin mo at magkaroon ka ng pera para ipampagawa mo ng bahay na yan. Pero tandaan mo, bagamat ikaw ang nagsumika para dyan, saan ang galing ang lakas mo para magampanan mo yung trabaho mo? Saan ang galing yung galing mo, talino mo at diskarte mo? Hindi yan basta dahil lang, ay kasi magaling ako, nag-training ako eh. Lahat yan nagmula sa Diyos. Saan ang galing? Yung galing ng taong nag-mentor sa'yo. Sa Diyos din lahat galing. Saan ang galing? Yung galing ng mga taong itong nagturo sa'yo upang ikaw ay maging successful in life. Lahat yun galing sa Panginoon. Di po ba? Kasi siyang naglikha sa ating lahat, naglikha ng mundong ito. Lahat ito'y galing sa Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung mayabang ka ngayon, isuko mo yan sa Panginoon. Idulog mo yan at iluhod mo yan sa Panginoon. Lord, mayabang pa rin pala ako. Kala ko hindi na. Tulungan mo po ako kasi ayokong mapalayo sa iyo. Kasi itong kayabangan na ito ay nagiging dahilan upang tayo ay mapalayo sa Diyos. Kasi ang taong napapalapit sa Diyos ay ang taong mapagpakumbaba. Kasi kaya tayo nagiging mataas kasi ayaw natin may masasabi ang tao sa atin. Kasi people pleaser ang mga taong may pride. Pero ang taong may nagpapakumbaba ay God's pleaser. Gusto natin ang Diyos ang ating napiplease. Ang Diyos ang ating napapangiti. Diba? Kasi hindi po tao ang magsasabi at magdidikta ng buhay natin, kundi ang Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kanila, huwag tayong makinig sa kanilang sinasabi, sapagkat sila'y tao lang din tulad natin. May limitasyon at maaaring maging daan pa upang matisod tayo. At tayo rin naman mag-iingat dahil baka tayo nagiging daan din ng kapisuran ng iba. Kaya po, bantayan natin ang ating sarili. Lord, tunay bang nakakasunod ako sa iyo? Kumusta po ang aking pag-uugali? Check mo naman ako, Lord. Diba? Kasi baka nakakalimot na ako eh. Kahit sa mga ka-sisters natin o sa mga
kapatiran natin, kasama natin sa fellowship, magpa-check tayo. Sis, check mo nga ako ba? Kanina okay lang ba ako? Hindi ba ako naging parang mayabang? Hindi ba ako okay lang ba yung pag-uugali ko? Lalo na yung mga kaibigan mo na talagang nasa Panginoon din at close mo. Tumanggap tayo ng criticism. Tumanggap tayo ng mga pagkakamali natin. Pag sinasabihan tayo na, oh, sis, parang, di ba? Tanggapin natin yun. Kung sa tingin ng iba, mali ang ating ginawa. At napagsabihan tayong mali yun, tanggapin natin. Di ba? Kasama yun sa pagpapakumbaba. Dahil yun po yung mga bagay na nais ng Panginoon para sa atin. Yung matuto tayo na laging i-acknowledge ang presence ng Lord sa buhay natin. Kasi, ang saya po ng ganung buhay. Yung malaya ka sa pagiging mayabang. Kasi ako po talaga ganun ako. Ayoko nang pinagsasabihan ako. Ayoko nang pinangungunahan ako. At ayoko nang may mas magaling sa akin. Pero pag ganun, di ba? Wala namang ganun eh. At ayoko din ng, gusto ko lagi akong bida, akong leader. Kaya nga sabi ko, pagka minsan, Lord, napupunta sa ulo ko yung galing ko. Nagkakaroon ako ng hydrocephalus, parang lumalaki ang ulo ko. Patawarin mo ko, Lord. Tulungan mo ko na mabago yun. At ayoko nung ganun. Kasi hindi na ikaw ang nag-glorify. Ayokong ako ang nag-glorify. Gusto ko ikaw. And sabi dito, we need to come to God in order to receive His help. Para matanggap natin ang ating pong hinihingi sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Kaya lang minsan sa sobrang yabang natin. At pati yung paglapit sa Diyos, nagkaka-pride tayo. Diba? Kasi ba't ako lalapit sa Diyos? Okay naman ako. Binibless naman niya ako. Eto lang yung pag-pray, di mo na magawa. Diba? Lalo na kapag ang tao ay nasa panahon ng kasaganaan, talagang yun yung mga panahon nakakalimot tayo sa Diyos. At para bang hindi natin kailangan ng Panginoon. Diba? Kasi parang, okay naman ako. Successful ako in life. Nakuha ko na yung mga gusto kong kunin. Diba? Pero, huwag natin laging hayaang mangyari yun. Dahil ang buhay natin ay hindi tayo ang may nagmamay-ari nito. Merong nagmamay-ari nito na tunay na nagmamahal sa atin at nakakaalam ng ating past, present, and future. Na kung hindi natin ito ipapagkatiwala sa Kanya, ay pwede tayong mapahamak. Ayaw natin mangyari yun, hindi po ba? Kaya, we need to remind always ourselves, ang buhay natin ay ang Diyos ang may hawak nito. Kaya naman, we need to have a true humility, honest prayer, and genuine repentance. And we need Him. We need God in order to maintain a posture of humility, prayer, and repentance. Tandaan natin laging tatlong ito. Ito ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayong araw. Humility, prayer, and repentance. Kailangan natin ma-maintain ito. At hindi natin ito ma-maintain apart from the Lord. Without the Lord. Kung wala ang Panginoon sa atin, sa ating buhay, tunay na hindi madaling magpakumbaba. Di ba? Sa totoo lang. Nasa Panginoon na nga tayo, nasa Panginoon na tayo eh. Minsan, nahihirapan pa tayo magpakumbaba eh. How much more kung wala ang Panginoon sa atin? Di ba? At hindi natin siya kilala at wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Kaya napakahalaga na tayo ay magsuko ng ating mga kasalanan sa Panginoon, kilalanin natin siya bilang ating Diyos at tunay nating tagapagligtas at tanggapin natin siya at hayaan natin ang Panginoon na maghari sa ating mga buhay. Nang sa ganun, kayanin natin magpakumbaba at manalangin ng madalas at tunay na talikuran na ang ating mga kasalanan. Diba po, hindi madali eh. Kasi nandyan lagi yung temptation. At laging bumabalik yung dating pagkatao natin. Kaya nga po ang transformation, kahit anong gawin natin na pagbago sa ating sarili, hindi natin kayang pagbaguhin ang sarili natin. Laging may limitasyon yan, laging may hangganan. Diba parang kaya mong baguhin ang sarili mo 1 buwan, 2 buwan?
Pero after that, babalik ka ulit sa dati kapag wala ang Panginoon. Kasi wala yung Holy Spirit eh. Para magpaalala sa iyo at para mag-control at tumulong sa iyo. Diba? Kasi ang Panginoon, sa totoo lang yung transformation nangyayari because of the presence of God and the Holy Spirit. Sila po ang nagpapabago sa atin, hindi tayo. Diba? Marami na tayong beses nag-attempt na magbago noong tayo wala pa sa Panginoon. Pero nung tayo nasa Panginoon na, nagbabago tayo na hindi natin namamalayan. It's because kumikilos ang banal na spirito sa ating buhay. Ang Panginoon ay nandyan para baguhin tayo. Yan nga daw po ang tunay na um, parang ebidensya na ikaw ay tunay na anak ng Diyos kapag may transformation. At yung transformation na yun hindi nanggaling sa iyo kung hindi sa Panginoon at sa banal na spirito. Diba? Kasi hindi talaga natin kayang magbago at lalong hindi natin kayang pagbaguhin ang ibang tao sa pamamagitan natin. Wala po tayong kayang gawin doon. Lahat po yan ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Siya lang ang pwedeng magpabago ng buhay ng tao, ng sino mang tao sa mundong ito. Wala po tayong kakayahan dyan. It is all by the grace of God. Pabor ng Diyos po ang lahat ng yun. Wala tayong ambag doon. Diba? Kahit pa sabihin mong nagpipilit ka magpakabuti, pero hindi mo yan kaya kung ikaw lang. Kakayanin mo yan because of the Holy Spirit. Di ba po? Sa totoo lang, marami tayong nakitang ganyang patotoo na isang taong adik, dating transgender, ngayon, babae, lalaking-lalaki na, dati pong LGBTQ, nagbago, ngayon pastor pa. Diba? Lahat ng yun, parang kung ikaw lang, imposibleng gawin yun. Paano mo babaguhin ang sarili mo ng ganun kung ikaw lang? Sigurado babalik at babalik ka sa dati. Dahil mahina tayo eh, tao lang tayo. Kayang-kaya tayong impluwensyahan ng mga tao sa paligid natin. But because of the presence of the Lord and because of your encounter with the Lord, magbabago ka eh, na hindi mo namamalayan. At sometimes, ang nakakita ng pagbabago mo, yung ibang tao pa eh. Diba? Uy, grabe tong taong to, dating ano to eh. Manginginom, sugarol, mamamatay tao, nakulong pa yan eh. Tapos ngayon, ibang-iba na yung pagkatao niya. Diba? At yung mga bagay na hindi natin kayang ipagkaila, na tunay na ang Diyos ang pumilos sa buhay nila. Sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa mundong ito eh. Diba? Ang Panginoon ng lahat ng ito. Kaya nga please, acknowledge God. Acknowledge Jesus as siya yung dahilan ng lahat ng bagay na meron ka sa mundong ito. At ganun tayo kasi kamahal ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Upang iligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan ng Diyos yan sa krus ng Kalbaryo. At nawa, sa kapapaalala natin dito sa devotion patungkol dyan ay alam na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. How He demonstrates His love for us through the cross, and His death and resurrection. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Napakabuti ng Diyos. At sabi po sa 1 John 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So siya yung nagpo-purify sa lahat ng ating mga pagkakasala, sa mga kalikuan ng buhay natin, sa mga kasamaan natin. Siya. At wala nang iba. If we confess our sins. Kaya napakahalaga nung repentance. Kasi pag hindi ka nagsisi at isinuko mo sa Diyos ang lahat-lahat, wala pong magiging pagbabago. Kasi doon pa lang sa repentance, doon pa lang sa if we confess our sins, nagpakita ka na ng pagpapakumbaba. Kasi hindi ka lalapit sa Diyos at isusuko ang lahat-lahat sa iyo kung wala kang pagpapakumbaba.
'Di ba? Kung hindi mo kayang bitawan ang lahat ng ito. Lord, gusto kong bitawan ang lahat ng ito na nagiging dahilan para mapalayo ako sa iyo. 'Di ba? Kasi yun eh. Doon lalabas yung humility. We pray and then buong pagpapakumbaba isuko mo ang lahat sa Diyos. At doon mo mararanasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Talagang may pagbabago. At yan ay napapatunayan ninyo. Marami na pong patotoo ang ating mga kapatid sa ating fellowship na nagbago ang kanilang mga buhay. Kanilang pananaw at lalo na't nung nagtiwala na sila ng buong buo sa Panginoon. At ikaw mismo na nanonood ngayon ay meron kang patotoo sa sarili mo kung gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay mo. So sabi dito, so if you found yourself feeling distant from God, kasi alam nating lahat, no? Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Si Lord na yung para makalaya tayo sa ating mga kasalanan. Siya na yung nagpapako sa krus para matapos na ito. At sabi dito, dahil sa kasalanan, kaya tayo napahiwalay sa Diyos. At feeling mo ngayon, masyado ako malayo sa Panginoon ngayon, Ate Mabs. Parang nagdadasal ako, pero hindi ko siya nararamdaman. Binabasa ko yung Bible, pero hindi ko naiintindihan. Nagdadasal ako, pero walang lumalabas sa bibig ko. Di ba parang feeling mo layo-layo ng Diyos sa'yo? At may panahon na parang you're trying to do things your own way. Di ba bang ginawa mo ng lahat sa sarili mong kakayahan or intentionally running in the opposite direction of our Creator? Yung mga bagay na madalas natin ginagawa eh. Yung bang parang dahil sa sobrang galing natin at tingin natin kaya natin, laging ang takbo natin opposite sa direction na gusto ng Diyos. Di ba? Yung bang ito yung gusto ko, pero ang tanong, yan ba yung gusto ng Diyos para sa iyo? Yan ba yung plano ng Diyos para sa iyo? And then, yung ginagawa natin yung lahat para solusyonan ang problema sa pamamagitan ng galing natin. Yung bang bago ka lumapit sa Diyos, bago ka mag-pray, gagawin mo muna yung lahat ng discarding pwede mong gawin. Solusyon na pwede mong gawin. Diba? Ganun tayo eh. Dahil nga, nagiging self-centered tayo minsan. Pero kung ganun tayo ngayon, nagagawa natin yan, na parang pakiramdam mo, malayo ang Diyos sa'yo, at intentionally, talagang iniiba mo yung direction mo kasi may gusto kang patunayan na kaya ko to, and parang ginagawa mo na yung lahat on your own effort to solve lahat ng problemang meron ka. Pero hindi pa huli ang lahat, kapatid. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Para this time, dahil pagod na tayo, nakaka-burnout yung ganun eh. Lagi mo parang nakakapagod yung lahat, ginawa ko na eh. Tapos, ang hilig kong makipag-atintero kay Lord. Parang hinahalangan ka na ng Lord na, huwag ka dyan dumaan, huwag dito. Pero pinipilit mo pa din na lumusot, di ba? Kasi ito yung gusto ko, Lord. Na sometimes nagiging parang scapegoat na lang natin yun na gusto ko lang makakawala dito sa mundong ginagalawan ko, kaya dito ako pupunta. Pero hindi mo alam, hindi naman yun yung gustong papuntahan sa iyo ng Diyos. Dito pala yung gusto ng Diyos sa kanan, kaliwa ka ng kaliwa. Diba? Ganun tayo eh. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa huli ang lahat. Mahal tayo ng Diyos eh. Kaya tayo pinapaalalahanan ngayon kasi baka nandun tayo sa sitwasyon na yun. Na palaging yung sarili natin ang tinitingnan natin. Talaga bang sa Diyos tayo nakatingin o sa sarili natin? Diba? There are times na even yung pagmimisyon natin sa Diyos. Lord, ito yung mission na gusto ko eh. Kasi parang dito mo ako dinadala. Yun ba talaga yung gusto ng Diyos? O baka may ibang mission na pinapagawa sa'yo? Na minsan natatabunan ng malaking cloud because merong nag-i-influence sa'yo. Pero meron ka palang talagang mission na ito yung gustong ipagawa ng Diyos sa'yo. Pero nagpupumilit ka na hindi ito yung mission ng Diyos para sa akin. So we need to be very sensitive sa message ng Lord. That's why prayer
is very important. Not only prayer, but we need to read the Bible to know more about the Lord. Para marinig natin, ano ba talaga yung gusto mo, Lord? Diba? Hindi yung gusto ko. Kasi your ways are not my ways and your thoughts are not my thoughts. Lead me to the right decision, to the right way, yung hindi ako masusunod kundi ikaw. So yun yung kailangan natin gawin sa buhay natin ito. Be God-centered. Hayaan mo ang Panginoon na maging sentro ng buhay mo. Na siya lamang ang iyong tinitingnan. Siya lamang ang iyong sinusunod. Hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto ko, Lord. Ayoko na eh. Nakakapagod, Lord, sundin yung gusto ko. Diba? Kasi sa lahat ng pagkakataon, ginawa ko na yun. Kaya lang, mas marami yung palpak. Mas marami yung nasaktan ako. Nagkamali ako. Kaya, Lord, help me. Diba? Kasi minsan akala mo, gawain naman to ng Lord eh. Sa Diyos naman tong gagawin kong to eh. Yes, sa Diyos yan. Pero yan ba yung pinapagawa ng Diyos sa'yo? Yun yung isang malaking katanungan. Minsan, kaya rin tayong i-deceive ng kaaway sa ganun pagkakataon. Na meron palang mas planong maganda dito ang Diyos na dapat nandun ka. Pero dahil ginugulo ka na meron pa isang gagawin ka na hindi naman yun ang talagang plano ng Diyos para sa'yo. Baka katulad tayo ng Israelites na 40 years sa wilderness ng ikot para lamang makita ang dapat. Pero dahil hindi nakikinig sa Diyos, maraming oras ang naaaksaya. Diba? Kaya napakahalaga ng mensahe ng Diyos na dapat kong pagnilayan natin at talagang kunin natin yan sa pamamagitan ng pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa nito. At humingi tayo ng advice. Huwag niyong hayaan na magbase ka lamang sa sarili mong kaalaman. You need to seek God through your pastors, your leaders, your ministry head. Pwede kang humingi ng advice sa kanila. Tama po ba yung magiging desisyon kong ito? Ano po ba ang pwede ninyong maibigay na advice sa akin? Diba? Kasi pwedeng gamitin ng Diyos ang tao o inyong mga leaders para magabayan kayo. Kaya nga nandyan sila eh. Kaya nilagay sila ng Diyos dyan. For a reason and a purpose. At isa yun sa pagpapakumbaba. Yung lumapit ka at aminin mong kailangan ko ng tulong. Diba? Sa mga leaders para hindi kayo maligaw. Kasi kaya tayong ninlangin ng kaaway sa ganyan. Dahil sabi ng kaaway, di ba sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I came to give you life abundantly. Yan ang sabi ng Diyos. Magkaibang magkaiba, di ba? Kaya, huwag tayong palinlang. Kayang nakawin ng kaaway yan. Para tayo ay maligaw. Para tayo ay, akala mo, tama kasi gawain naman to ng Diyos eh. Pero may mas matinding pinapagawa pala ang Diyos sa'yo. Na binubulag ka ng kaaway para hindi mo yun magawa. Diba? Magiging malaki kang kabahagi ng body of Christ pala. So, be very careful sa mga pagsunod. Dahil baka hindi na pala yun ang nais ng Diyos na ipagawa sa'yo. Grabe si Lord. Thank you, Lord. So, you can still come to God. So, kahit nandun ka sa wilderness na parang nahihirapan kang mag-decide, naguguluhan ka, dahil litong-lito ka, you can still come to God. Huwag mong hayaan na magtagal yan. I-pray at iluhod mo agad yan sa Panginoon. Admit that you can't go through life alone. Tanggapin mo na hindi mo kayang mamuhay sa mundong ito ng mag-isa nang wala ang Panginoon. Aminin mo, Lord, kahit anong galing ko, ginawa ko na lahat. Hindi pala ako ang magaling kundi ikaw. Surrender everything to the Lord. And then, seek His help. Lord, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako makakaalis sa ganito pag-uugali. Tulungan mo po ako, Panginoon, magampanan ko ang pagiging tunay na lingkod ng Diyos. At yung aking mga kasalanan, tulungan mo ko na hindi ko na ito mabalikan, Lord. Lahat po ng pwede nating ihingi ng tulong sa Diyos, idulog natin sa Kanya. And He's a loving
Bakit tayo sa Kanya dudulog? He's a loving, forgiving, and healing Father who specializes in making all things new. Di ba? Nakaka-excite yun, no? Kasi parang, Lord, thank you for reminding me that you are a loving, forgiving, and healing Father who specializes in making all things new. Diba? Siya yung pwedeng gumawa na gawing bago ang lahat para sa atin. Diyan siya talagang tunay na magaling makapangyarihan. Kaya ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos para magbago ng lahat. Nang sa ganun, makita natin, oo nga, no, ang sarap pala ng ganitong buhay, na sa Diyos lamang nakakapit, na sa Diyos lamang nagtitiwala. Kasi alam natin, no, ang kanyang kapangyarihan. Kilala natin siya. Kaya mahalaga po yun, ha? Kilalanin natin ang ating Panginoon. Huwag kayong manatili na kayo ay nakakilala lang sa Panginoon and then tapos na. Hindi po doon nagtatapos yun. You need to seek God, trust Him, diba? Repent, magkaroon kayo ng true humility, mag-pray always, and magkaroon ng genuine repentance. Yun yung tatlong bagay na dapat natin tandaan sa itinuro ng Diyos sa ating ngayong araw nito. And He never stops inviting us to turn to Him. Kailanman di tumitigil ang Diyos na gusto niyang tayo makabalik sa Kanya. Kung gusto ng Diyos na lagi tayong nasa Kanya, yung huwag tayong mapahiwalay, huwag tayong mapariwara, huwag tayong nang dahil sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Panginoon at magkaroon tayo ng intimate relationship with the Lord upang tayo ay patuloy na makasunod sa Kanyang kalooban. Kaya naman po, huwag niyong pahintulutan na hindi lumapit sa Diyos. Magpakumbaba, manalangin, at magsisi sa ating mga kasalanan. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sobra po kami nagpapasalamat na kami ay tinawag mo sa aming mga pangalan. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka, tanggapin ka bilang Diyos at aming tagapagligtas. Salamat sa pagkakataong yun, Panginoon. And Lord God, salamat at patuloy mo pa rin kaming tinatawag sapagkat kami mga anak mo. Sa bawat araw, Lord, gusto naming mamuhay nang naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na makasunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na lagi namin matandaan ang itinuro mong ito ngayong araw na ito, Lord, para matuto kaming magpakumbaba, manalangin, at humingi ng tawad palagi sa aming mga kasalanan. At huwag na itong balikan, talikuran na ito, Panginoon. Salamat for everything, Lord. Tulungan mo kami na maging Christ-like kami, Lord. Kung ano yung gusto mo na maging kami, ayun nawa ang mangyari, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na lalo kaming matutong magpakumbaba at lagi kaming tumawag sa iyo at umasa sa iyo, manampalataya sa iyo at magtiwala sa iyo, Panginoon. At tuluyan na namin, Panginoon, na talikuran ang aming mga kasalanan nang sa ganon, maramdaman ka namin at lagi ka namin ma-encounter, Lord. Nawa, O Diyos, sa mga taong nanonood ngayon na hindi ka pa kilala, tulungan mo po sila, Panginoon, na matutong magpakumbabang idulog sa iyo at ilapit sa iyo at ihingi ng tawad ang kanilang mga kasalanan. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing. Nawa, O Diyos, pagharian mo kami bilang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Naniniwala kami, Panginoon, na kung kami ay may personal na relasyon sa iyo, doon namin makikita ang kaluwalhatian mo, kapangyarihan mo. Doon namin mararamdaman na merong Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Thank you for everything, Lord. Thank you sa lahat ng mga taong nanonood ngayon. At sa mga taong manonood pa nito. Nawa, O Diyos, ano man ang kanilang mga dalangin, kanilang mga hinaing, pakinggan mo sila, Panginoon. At tulungan mo po sila sa kanilang mga buhay na tuluyan na silang makasunod sa iyo. At tuluyan na silang pagharian mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for everything. Thank you, Lord, sa mga taong may karamdaman. Tulungan mo po sila, Lord, na magkaroon ng kagalingan na nagmumula sa iyo.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. I thank you for your provisions. Thank you for your help, for your guidance, for your protection, not only for us, but for our family. Thank you, Lord. Continue to bless Ate Mav's TV family, God Loves You Movement Family and Ministry, at ang God First Christian Ministry International, maging ang Global Life University, at ang lahat ng mga taong napapaloob dito. Continue to bless them, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig ngayon, nanood, at sumabay sa ating pong devotion. God bless po sa inyo. God bless po kala Ate Rosa, kala Ate Marilyn Bautista, Ate Jenny Lobo, at Ate Edgy, Ate Hilda, Ate Rosa Mateo Silva. Thank you po, Ate Lucy, Ate Jinky, Ate Corazon Villanueva. Ayan, so maraming salamat po. Napakabuti ng Diyos at tayo po ay muling nakapag-devotion ngayong araw. Bukas po ay magkita-kita tayong muli sa ating pong devotion. Maliit man konti. 6:30 po kasi tayo ng umaga. Maliit lang konti. Hintayin nyo lang po ako. At maraming salamat po dahil tayo ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan upang patuloy tayo makapaglingkod. Huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon sapagkat siya ay tapat. Mahal niya tayo. Thank you po. Check ko lang baka may nanonood dito sa ating. Thank you, Ate Lori. Nanonood siya sa God Loves You Movement Facebook page. So, sa hindi pa po nakafollow sa ating pong pages, Ate Mavs TV, God Loves You Movement, Ate Mavs Digipreneur, ay mag-follow po kayo nang sa ganoon kung meron tayong mga updates, meron tayong uploads and live, ay manonotify kayo ni Facebook para lagi po tayong magka-usap at magkakwentuhan. At marinig ninyo ang mensahe ng Diyos. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Palambing naman. Para po sa mga videos na nandito sa Facebook ay ililipat na po natin ito sa ating YouTube channel. Nang sa ganun ay lagi ninyo itong mapapanood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. At samahan niyo po ako sa araw-araw ng ating live devotion at 6:30 ng umaga. Thank you po. God bless everyone. First day po pala ngayon ng unang araw ng September. September is my birthday month. O, di ba? Nakalimutan ko pang i-mention yung date kanina sa intro natin. Grabe na, September 1 na po pala ngayon. Burr months na. Naririnig na natin ang mga Christmas songs na yan. Hallelujah. Napakabilis ng panahon. Kaya naman po, huwag nating aksayahin ang araw na ito. Gamitin natin ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. God bless everyone. See you all tomorrow. God bless. Bye-bye. God loves you.